Hmm. medyo mag-delve pa tayo dito, Oo. kasi sa'kin naman isa rin sa kung bakit din ako nawala sa, Mm. religion, kasi yung ano ba, yung contradiction din niya with Hmm. science. Mm. Kasi ako talaga parang ang hinahanap ko talaga kasi dati sobrang devout Catholic nung Mm. kinalakihan ko talaga from Mm. my mother, Mm. yung mga tita ko, talagang Hmm. pinalaki kami ng sobrang devout. Ta's parang naalala ko, ito yung pinaka naging impactful sa'kin na sermon ng pare na importante yung doubts. Mm. Importanteng questionin mo si God para makilala mo talaga siya. Hmm. So, tumatak sa'kin yun. So, Hmm. lagi ako O lagi na ako nagda-doubt. Mm. Nagke-question ng question ng question. Mm. Tapos nauwi ako na, hindi yung science kasi imposibleng hindi siya puwedeng hindi totoo, Mm. eh. Kasi yung science, kunyari ginamit yung scientific method para mag-imbento Mm. ng gamot. Mm. Makakaasa ka Hmm. na yung gamot na yun, 100 times gamitin, medyo gano'n ang Hmm. most likely epekto nun. Hmm. Gamitin mo ang scientific method para makapagpalipad papuntang outer space. Hmm. 'Pag ginamit mo yun, makakapunta ka outer Hmm. space. Pagka ginamit mo yung scientific method sa iba, I mean, yung Hmm. alam mo Oo. natin yung pagiging real or Hmm. parang concrete ng Mm. scientific method. So, parang lagi kong hinahanap, meron kasi ako ngayon nga, may Hmm. inclination pa rin ako kaya hindi ako matawag sarili ko na Hmm. atheist din, Mm. kasi meron talaga akong nararamdaman na something greater than all of Mm. this, eh. May something beyond. Naniniwala pa rin ako sa soul ko na gano'n. Pero at the same time, hindi ko maano na hindi puwedeng hiwalay siya sa science, eh. Kasi kung Mm. totoo siya at alam kong lahat ng natuklasan ng science through the scientific method Hmm. is totoo, Hmm. kailangan pumasok din siya dun. So, Hmm. meron lang akong perception ngayon na yung kung ano man yung katotohanan talaga sa universe o kay God, Hmm. na it's just hindi pa lang talaga nade-define ng science. So, hindi pa lang siya talaga Hmm. masagot ng science. Pero para Mm. sa'kin, kailangan kong makita yung paano Hmm. ba na how scientific is God. Okay, So, parang gets. ito yung tanong ko sa'yo. Hindi naman 'wag mo Hmm. i-relate din sa'kin, pero how do you You reconcile both. paano mo ire-reconcile yung Kasi science and religion for or me Catholicism ba? Oo. for me hindi naman siya gano'n ka-opposite actually, eh. Mm. Parang feel ko Hindi kunyari sa stories na lang din, kunyari Adam nako-conflict and Eve. for me hindi kasi actually yung weird thing, eh, kasi yung Adam and Eve, yung first part ng Genesis yung problema kasi sa Bible, hindi siya iisang libro, eh. Mm. Literally Iba-ibang compilation tao ng nagsulat and nun, eh. iba't ibang libro siya. At dahil iba't ibang libro siya, iba dapat yung pagbasa mo sa isa't isa. Mm. Gaya ng Song of Songs, poem. 'Di ba 'pag poem, iba yung pagbasa sa poem kaysa isang Gets. historical book. Oo. Yung Acts ng Apostles, historical yun kasi yung mga tinatala nila yung mga ginawa ng mga apostles during this time. Yung Genesis, at least sa paniniwala ng Katoliko, myth yun, eh. Mm. So, For sabihin Catholics, myth yun. oh, Hindi yun physically talaga nangyari. ganun ba? Oo, pero Pero hindi ibig kasi ako sa perception ko sa maraming tao, yun in pinaniniwalaan nila, eh. Oo. well, paniniwala nila. Pero for Catholic talaga, at least in my Ay, yung opinion, na dapat, nag-aaral talaga oo, na and dapat, oo. as most Catholic, myth yun, eh. Kasi, that came about during the time na, ano yun? Came about during the time na na-conquer ulit yung Jewish people Mm. ng Babylon. Babylon, oo. Oo, na-conquer sila ulit ng mga Babylonians. Kaya they were looking for a way to make sense of all the chaos, eh. Mm. Kaya yung sa simula ng Genesis, all was chaos and God formed order out of the chaos. Mm. So gumawa sila ng myth para tulungan silang i-make sense yung mga nangyayari sa kanila at that Mm. moment kasi nasira ulit yung Temple of Jerusalem, pinaka-importante, na-scatter na, enslaved na naman sila. So sinulat nila yon, at least according to historians, Mm. during that time period. And for me, porkit myth ba yung isang bagay, wala silang masasabing katotohanan. Oo, yun nga, oo. 'Di ba? Parang yun Oo. yung funny thing about, 'di ba, mga fiction books. They lie to tell the truth. Mm. Actually, And yun nga. parang, Oo. 'di ba, and for me, ganun yung myth. Mm. Porkit hindi siya word per word nangyari, Oo. hindi ibig sabihin walang katotohanan nandun. Mm. Kaya for me, kaya nare-reconcile yung mga bagay. Kasi for me, non-question. Kasi actually, kung saan ako lumaki, mga school namin, marami sa Jesuita scientist. Ayun nga, actually maraming maraming Jesuitang scientist, like mm. astronomer, astrologer, doctors, very well-learned people sila. As in talagang ang dami nilang alam. And Mm. like, doon ako natatawa kasi parang they're scientists pero they believe in God, Mm. 'di ba? Pero for them, kasi parang science helps make sense of what God has made, eh. Mm. And that's the thing, yun yung difficulty sa science kasi a lot of people think na science is like
unchangeable, immutable thing na hindi siya nag-iiba. Hindi Pero na sa constant katotohanan, thesis and antithesis oo, yan, eh, oo. pero sa katotohanan, yung science, isa siyang perspektibo eh. Mm. And isa siyang perspektibo na nag-iiba palagi. Isang may famous scientist na si Thomas Kuhn, or historian rather, or historiologist, parang one of those. Pinag-usapan niya yun na parang science palagi, nag-iiba palagi yung paradigm shift. Mm. As in, almost a few hundred years Uy, ago, dati nga yung sun, 'di ba? di ba? Scientist nagsabi nun. Oo. Scientist nagsabi, sun yung center ng mundo. Mm. Tapos biglang na-realize natin, shit, hindi Hindi pala, pala. oo. So, nag-iba yung shift ng paradigm ng science. So, pati science, hindi siya sure eh. Oh, And ina-admit like, yun ng science na parang, this is just one way theory, of, actually, of, oh. diba, of understanding. Kaya, importante sa science na kayang i-disprove yung theory nila. Oo. Kaya hindi... Actually, yun ang ano ko rin. Kasi yun ang, kaya na leaning din talaga ako sa science. Kasi nga, ang scientist, lagi nilang gusto na i-disprove kung ano man yung established science. Ang naging ano ko naman sa religion is, kung ano yung paniniwala namin dati, yung pa rin dapat ang I paniwalaan think nyo that's a ngayon. misnomer. Kasi at least in Catholicism, palagi nag-iiba yung Ayun nga, actually, interpretation. Catholicism. Kaya oo. may mga biblical scholar, kaya may exegesis, kaya na inaaral yung Biblia. Kasi pwede mag-iba yung interpretation ng Bible. As of this moment, nag-aaway-away ngayon yung Catholic Church kasi hindi sila sure kung pwede maging pare yung mga babae. As in, kaya may big talks yung church na masyado siyang misogynistic. Ba't palagi sa position of power mga lalaki? Wala yung mga babae. Kaya ngayon nagkausap sila, nag-in-interpret nila yung Bible. Back then ba, nagka-female priest or female deacon? Kaya nag-iiba, nag-shake up lahat. Kasi yun yung nahihirapan rin yung mga tao i-reconcile na yung pati yung religion, ever-evolving siya. Kasi gawa siya sa tao. Oh, Dahil tao yan- ever-evolving din. Exactly. Oo. So yun nga, parang kaya hindi for me, hindi siya nag-opposite. Pero it's more of science helps explain religion. And religion also reminds that science na it's not all of the explanation there is. Kasi yung problema rin sa science, in the sense na, of course, ako naniniwala kasi, nagbubuhat ako, parang importante sa akin yung science. Oh. Pero yung science, dinidefine niya yung lahat ng bagay, ini-interpret niya lahat ng bagay according to its own terms eh. Oo. Specific perception siya. Kaya 'di ba sa scientific method, ano yung very first na kailangan? Hypothesis. Hindi. Before nun. Inference ba? Hindi. Statement of the problem. Statement of the problem. So, na, sila nagde-define kung ano yung problema. Oo. So, therefore, from the very start, hindi nila tinitake in reality what is. Pero kung ano yung pwedeng problemahin sa Ano yung reality. pwedeng problemahin. So, then on, biased na yung science. Kaya hindi talaga objective yung science. It just seems objective kasi kaya siyang i-replicate. Kaya diba may iba't ibang methods na kayang i-replicate. But at the same time, science is just a particular perspective. Oo. Pero para sa akin naman kasi, science nga, yes, ganun, ever-evolving ang science dahil nga thesis and antithesis yan eh. Like, kung may establish ngayon, ang role ng mga bagong scientist is, ano pa yung the bigger picture with that. Pero yun nga yung, kaya rin na iba yung hypothesis, theory, at saka laws. Na, kaya ang konti pa lang na law, kaya nga actually yung the Big Bang Theory, na actually, 95% ng totoo yun eh. Ewan ko, according to scientists nga, 95% ng nangyari talaga eh. Pero hindi pa rin nila tinatawag na law. Kasi nga, hindi pa siya 100% na yun talaga. Kasi there's so much, yung 5% na kulang na yun, ang laki pa ng pwedeng matakil dun eh. And actually, parang, di ba, even the known universe, 10% lang nakikita Oo, wala pa natin. tayong Kasi parang kaalam-alam, may dark matter, may ganun. So, yun nga, pati scientists admit na hindi nila alam lahat. At yung metrics nila, dinidefine ng tao. So, parang yun nga eh. Kaya parang ang hirap kasi depende rin sa science kung paano siya mag-evolve at paano niya ini-interrogate yung iba't ibang bagay. Kasi, yun nga, hindi siya fully para sure. Even scientists say that. Kaya para for me, hindi sila against each other. It's more of different interpretations of thing and one can enrich the other. Kaya ang daming, for me, at least kinalakayan ko, ang daming Jesuita na scientist na ginagamit nila i-explain yung mga miracles and whatever through science. Kaya yun yung funny eh. Parang for me, hindi sila talaga nagtatagisan eh. Parang they're just ways of interpreting life eh. Oo. Kasi ang akin naman, okay. Pero ang akin naman kasi nga na, yun nga, kumbaga, kasi kung, at least nga, kung science nga, at least hindi pa man siya yung, hindi pa natin sigurado kung siya na ba yung totoong-totoo, pero at least yun nga, yung sinasabi ko nga, yung mga physical nakikita natin, na pag ginamit mo nga sa'yo para gumawa ng ilaw, sigurado magkakailaw. Pero kunyari, the miracles and the prayers,
ano siya eh, parang technically yung prayer para siyang nag-dart eh. Parang Hmm. hindi alam mo, may umuubra, may Hmm. hindi. Oo, Pero pero yun yung problema kasi when you talk about prayer to Catholics, iba yun eh. Hindi mm, siya wish-making machine eh. nga. Yun yung funny sa prayer. Isa siyang, yun nga, kaya ultimately bumabalik yung Catholicism at yung religion na yun sa isa siyang relationship eh. Mm. Hindi siya bagay na hinahanapan ng sagot. Rather, isa siyang, isa siyang tawag na kailangan mo mag-respond eh. So, parang kunyari, kasi ang ano ko rin nga na yun nga dahil nga religion, so Mm. papasok pa rin yung sabi mo nga myths or yung Mm. stories Mm. na how do you discern kung ano ba yung totoo talaga doon, ano yung myth lang? Kaya yun nga, that's why yung biblical Oo, source, we agree on certain things. Yung mga oo. biblical, pinipili nila, ito myth to, ito more fictional account. Kaya importante sa at least sa Bible, yung historiography niya. Mm, Kaya very malaking research pa rin yung archaeology, yung historians, kasi para mm. ma-verify kung ano talaga doon yung tunay na nangyayari at hindi. Kagaya yung mga Gospels, they're the most historical Kasi accounts of iba-iba nga rin, Jesus. doon nga rin tataka kasi Mm. yung gospel iba-iba rin eh. Oo, pero at the same time, kaya yun nga, kaya siya hindi ako expert dito at Oo, gets. whatsoever. Oo. Pero yung mga ibang accounts doon, they come from the same source eh. Mm, Kaya parang may mga iba doon that appear in some of the gospels but not all of them. And kasi because nga human writers yung nagsusulat, mm, yung we believe na inspired sila, may mga sarili-sarili silang bend kung bakit nila sinulat yung mga ibang parts doon. Kagaya ng iba, mas vina-value nila yung idea, for example, I'm not too sure kung totoo, nakalimutan ko na kung sino. Pero one of the gospel writers, mas vina-value niya yung, okay, I'm making this gospel kasi for the non-Jewish people, yung mga Gentile. mm, So dapat yung mga tao doon, ini-interpret niya as people na who come from the outside but are part of God's plan. hmm, Kagaya nung si Matthew at si Luke to eh. mm. Tungkol sa birth ni Jesus. Iba yung bumisita kay Jesus sa parehong story. Yun nga eh. Pero, the reason why is yun nga, because they made it for a particular audience. For example, yung Three Kings, pinapunta nila sinulat nung isa doon sa kanila, is because they were preaching to Gentiles. Meaning yung mga tao na hindi talaga Jewish. Pero Mm, sinasabi niya, yung message niya is, oo, hindi kayo Jewish, pero hindi ibig sabihin na hindi kayo pwede maniwala kay Kristo. mm, Kaya yun yung mga tao. Tapos yung isa naman, yung mga shepherds, yung sinulat niya, yung bumisita. The mm. reason is because gusto niya ma-put out yung message na Jesus is not just for the rich, but He's also for the poor. Kasi yung Mm. shepherds, sa mga pinakamababang Pinakamababa, binabayaran. oo. Oo. Pero, sinasabi niya na importante kayo. Kaya ganun eh. Mahirap Actually, yung... isa rin daw yun kung bakit daw kumalat ang I mean, on a historical Mm. perspective naman. Isa rin yun kung bakit sobrang kumalat ang Christianity, eh. Mm. Kasi nga, dati, pagka sugo ka ng Diyos o yung mandate of heaven Mm. ka, kadalasan hari ka, Mm. conqueror ka, Mm. emperor o kaya warlord ka, Mm. gano'n. Pero si Jesus biglang lumabas, anak ni God pero karpentero. Mm. So parang, majority ng tao Mm. nandun, eh, hindi naman Mm. majority ng tao yung mga nakakaangat, eh. Kaya importante yung importante yung combination ng archaeological evidence at historical fact to reconcile ano talaga yung totoo sa Bible. Mm, Kaya yung, at least sa Catholicism, yung Apostles' Creed, pansin mo, yung isang other name aside from Jesus doon is Pontius Pilate. oo, Importante yun kasi Apostles' Creed yun, sinasabi yun every Sunday. Basically, yun yung affirmation ng faith namin. Ito yung mga pinaniniwalaan namin. And the reason why important yun, and important i-mention si Pontius Pilate, is because may records na nag-exist siya. oo, Records na, oo, there was a Pontius Pilate during the time ni Jesus. And oo, yes, siya yung pumatay sa historical Jesus. oo, Kaya kine-claim namin as Catholics yun, is gusto namin connect yung story namin sa oo, sa history. history. Na parang sinasabi namin na naniniwala kami kay Poncio Pilato, hindi dahil gusto namin siya, Oo, pero dahil totoo siya, ibig sabihin totoo rin si Jesus. oo. Kaya parang sobrang hirap eh. Kaya maraming nag-aaral talaga sa Bible kasi kailangan talaga ma-piece together ano yung historical Ano at yung hindi. historically tsaka Pero hindi, yun oo. nga, yung Apostles' Creed, kaya importante sa amin yung Si history. Pilate, Dapat oo. hindi yun tinitiwalilag. Kasi, yun nga, dinideclare namin na historical figure siya. Oo. Balik lang pala tayo dun Mm. kay Nietzsche kanina Mm. kasi parang bigla ko lang din naalala kasi nung sinabi mo na ang tunay na ang epitome ng Ubermensch kay Mm. Nietzsche, Mm. si Jesus Christ. Parang bigla ko lang naalala, ang naalala ko ata, ang epitome ng pagiging Ubermensch Mm. kay Nietzsche, si Pontius Pilate. Kasi nung naghugas Talaga. kamay siya. Mm. Kasi dinetach niya yung sarili niya dun sa nangyari.
Talaga? May Pero napag-usapan hindi ako sure, pero ang bigla ko na pero Hmm. pwede nating Hmm. i-research yan next time. Pero parang naalala ko rin nga na Hmm. parang si Pilate ata yung favorite ni Hmm. na parang siya lang daw yung tunay na Talaga? Interesting yan. Kasi yung sa oo, at least tinuro sa akin ng professor ko, si Jesus daw eh. oo. Baka pareho, Baka baka pareho, pareho, oo, baka baka pareho. pareho. Pero Oo. naalala ko rin parang inano niya nga si Pilate kasi Hmm. parang sa mata ng Christianity, si Pilate one of the evils kasi nga Mm. pinatay niya si Hindi naman one of the ay, evils, oo. pero parang may kasalanan siyang Oo, ginawa. may Parang kasalanan siya. Pero parang kay siya yung pinaka may sariling isip dun sa lahat. Hmm. Kasi parang 'di ba, hindi nga siya naghusga, kaya siya nagugas ng Hmm. kamay, kasi hindi siya naghusga, na parang hindi ko hinayaang inalis niya yung sarili niya dun sa magiging judgment kasi nga Hmm. alam niyang, "Sino ba ako?" Hmm. Pero parang yung fact na acknowledgement na yun din yung parang Hmm. dun din bilib na bilib si Nietzsche. Pero, Mm. going back yun nga, Oo. So yun. inano So ko lang, parang yun naisip nga, ko lang. parang kaya mahirap talaga. Kaya inaaral extensively yung Biblia kasi parang yun nga, Mm. parang ihirap i-distinguish. Pero may mga Kaya pa ng facts nga. battery. Oh. Pa-game, go, Ayun nga, diretso na parang natin. Sa'yo, eh. kaya yun nga, may mga ganun nuances yung Catholicism. Kailangan niyang Mm, i-attach itself to history. Kaya may oo, weird kaming sinasabi na, ba't namin minimension si Pontius Pilate? Kasi historical figure siya. mm, At iba yun eh, parang dinideclare mo na totoo si Jesus eh. oo. Kasi parang sa'kin naman nga, sa perspective ko naman as, yun nga, Mm. as an agnostic nga na parang, yes, may historicity, 'di ba? Historicity yung Oo. parang may historicity yung lahat ng religion Oo. actually. Oo. Pero ang sa'kin na lang is kung gaano ba katotoo yung relationship nila Mm. kay God base dun sa sinasabi ng scriptures. Hmm. Like kung sa'kin, like sa'kin, like hindi talaga pero, kung si Jesus Christ man para sa'kin, alam kong nag-exist siya, Mm. alam kong naging teacher siya, Mm. naging preacher siya na ganyan. Pero ang question ko na lang is, totoo bang siya yung Messiah ni God o anak ni God? I Hmm. mean dun na lang Yun yung pero well, at least yun na yung nag-aano eh, dun na nagkakaroon ng nuance na eh. Kasi oo, actually in any philosophy of religion, yung naalala ko sa philosophy of mm, religion classes ko, may tatlong talagang circles nag-encompass kung ano yung relationship mo with religion. mm. Yun nga, yung Ford, forget whose writer is this. Kailangan ko ibalikan yung Okey notes lang, ko. okey lang. Pero yung writer na yun, sinasabi niya, may tatlong circles talaga na kasi nag-encompass. Yung personal relationship mo with God, yung relationship mo with scripture, at Mm, yung relationship mo with community. Yung tatlong yun yung nagde-define kung ano yung talagang what is for him at least a proper religion. Kailangan may scripture, may community, at may personal relationship gets, ka. oo. Because those things, yung tatlong yun, yung nagve-verify kung totoo nga yung isip mo. 'Di ba? Balik lang tayo dun sa sinabi ko kanina na, yun nga, kung ikaw lang nag-iisip nun lahat, paano mo nasasabi na totoo yung Totoo yun, iniisip oo. mo? Or ginawa mo lang ba si God sa image mo? Or yung divine sa image mo? Rather, kaya importante yung scripture, pati yung Community. community, para ma-sanitize yung iniisip mo. Gets. Na hindi lang ikaw yung nag-iisip ng ganung bagay kasi may ibang tao na may karanasan yun. At Mm, naghahanap lang kayo ng common ground kung ano yung nakaranasan nyo. At gets. therefore, mas madali nyo magde-define sino si God and Sino si therefore God, ano oo. yung religion nyo. Kaya yung whether or not si anak siya ni God or not, for Catholics is yun yung isa sa mga revealed truth. Mm, So may parang dalawang style of knowledge yung Catholicism. Yung tinatawag na, hindi ko alam na kung verifiable to or not, pero revealabilia ba tawag? Basta yung knowledge na hanap mo through your own self, pwede mong matutunan. Pero may tinatawag na revealed truth. mm. Which ibig sabihin yun, reveal to ni Ni God. God, Siya oo. na hindi mo makikita or hindi mo maiisip na, yes, son to ni God. Pero Mm, sinabi niya kasi to. mm. Kaya bumabalik tayo sa important. Sinabi niya through Jesus Christ din. Kaya Oo. dun na sa'kin pumasok na And that's why, dun oo, pumapasok yung pagtataya sa religion. oo. Kasi at Ay, the end of the tataya day, ka talaga, eh, oo. tataya ka talaga. Kasi at the end of the day, kaya nga importante yung relationship. Mm. Kasi at the end of the day, yung religion ay relationship. And Relationship yung talaga, faith oo. is not just, yun nga, it's not just blind paniniwala. Pero naniniwala ka sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo eh. Oo. Kaya big part ng faith, hindi lang blind following, pero Mm, yung trust. Gaano ba mo ba ka-trust si God na totoo mm. yung sinasabi niya? Gets, oo. Kaya yun, may level yun ng pagtataya. Kaya Oo. yung religion comes from three words.
rereading of one's life, re-choosing of one's life, and I think re-risking of one's life. Kasi tumataya ka talaga. Tumataya ka talaga, kasi yun nga, At there's may no, kasi, re means to repeat, 'di ba? So, muli mo palaging binabasa mo yung buhay mo according sa religion mo. Everyday mo pinipili yung religion mo. At the same time, pinagtatayaan mo 'to, eh. Kaya parang may gano'n talagang level, eh. At Ah, yun yung relationship, ay yun yung question, 'di ba? At oo. the same time na 'pag may mahal ka sa buhay, 'di ba, kung may girlfriend or boyfriend ka man, 'di ba, sinasabi mo, 'pag sinabi nila, oo, yun yung tatay ko, eh. Dito ako galing, dito ako nakatira. Mm. Hindi mo naman sinasabi, "Sure ka ba, diyan ka ba nakatira?" Mm. Pero naniniwala ka kasi trust mo yung taong yun, eh, Mm. na hindi ka niya pinapabaya. 'Pag sinabi niyang mahal ka niya, hindi mo naman sinasabing, "Talaga ba?" Parang oo, puwede mo naman Oo. tanungin yun. Pero at the end of the day, yung satisfaction mo sa sagot niya, based sa trust mo sa kanya. Oo, gets.